Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Ang lesson natin ngayon ay bunga ng Espiritu Santo, kahinahunan o kahimanaan. Sa Biblia, ang kahinahunan ay hindi kahinaan, kundi magiliw na lakas na nailalarawan sa pamagitan ng pagpapakumbaba, kabaitan, at kontroladong kapangyarihan na tumugon ng may pagtitiis at habag sa halip na galit. Ito ay bunga ng Espiritu na kinabibilangan ng pagtungon sa mga kahinaan ng iba ng may pagmamahal. Pagsasabi ng katotohanan ng may pagmamahal at pagpapanatili ng kapayapaan sa loob. Ang salitang Grego para sa kahinahunan ay proites, ay nagpapahiwatig ng kahinahunan at kaamuan na batay sa lakas at udyok ng pag-ibig gaya ng perpektong ipinakita ni Jesus Christ na inalarawan bilang maamo at mapagkumbaba sa puso. Mga pangunahing aspeto ng kahinahunan ng Biblia. Number 1, isang bunga ng Espiritu. Ang kahinahunan ay nakalista sa tabi ng iba pang mga bunga ng Espiritu tulad ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan bilang isang katangian ng binuo ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang kahinahunan ay isang banal na katangian na nilalang ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya habang sila'y sumusuko sa kalooban ng Diyos. Number 2, lakas na nasa ilalim ng kontrol. Ito ay ang kakayahang tumugon ng malakas, ngunit piniling maging mabait sa halip na nangailangan ng pagpipigil sa sarili, pagpapakumbaba at lakas sa halip na kahinaan. Number 3, habag at kababaang loob. Ito ay nagsasangkot ng pagpakitutungo sa iba na may malambot, mahabagin na pagharap sa kanilang mga kahinaan at limitasyon at hindi pagtingin sa sarili bilang nakakataas. Kabilang dito ang pag-uunas sa Diyos at sa iba bago ang sarili. Sinasabi ito sa Philippians chapter 2 verse 3 to 8. Huwag ninyong gawin ang anumang sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kahabaan ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Huwag tignan
ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Number 4, kalmado at mabait na komunikasyon. Nakikita ang kahinahunan sa pagsasalita ng katotohanan ng may pagmamahal sa halip ng kalupitan at pagtugon sa provokasyon ng may kalmado kaysa galit. Ito ay magagamit upang maibalik ang iba ng malumanay. Sinasabi ito sa Galatians 6:1. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panunumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Number 5, kabaliktaran ng kalupitan. Ang kahinahunan ay inahambing sa galit, pag-away at kalupitan. Sinasabi ito sa Proverbs chapter 15 verse 1, nakapapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Number 6, ginawa ni Kristo. Si Jesus Christ ang perpektong modelo ng kahinahunan na naparito sa mundo na maamo ang pagpakumbaba sa puso. Makikita ito sa Matthew 11:29, at nagturo sa kanyang mga tagasunod na maging katulad niya. Basahin natin ng Matthew 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok na matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba puso at makakatagpo kayo ng kapahinangan para sa inyong mga kaluluwa. Number 7, nagtataguyod ng pagkakaisa. Ang espiritu ng kahinahunan, pagtitiyaga at pag-ibig ay tumutulong na mapanatili ang pagkakaisa ng espiritu ng mga mananampalataya. Sinasabi ito sa Ephesians chapter 4 verse 2-3, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa
ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Mga praktikal na pagpapahayag ng kahinahunan o kaamauan. Ang Biblia ay nagtuturo sa mga mananampalataya na magpakita ng kahinahunan sa iba't ibang sitwasyon. Number 1, pagpapanumbalik ng isang makasalanan. Kapag itinutuwid ang isang kapananampalataya na nahuli sa isang paglabag, dapat itong gawin ng may espiritu ng kahinahunan na naglalayong ibalik sila sa halip ng hatulan. Sinasabi ito sa Galatians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat pananumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Number 2, pagpatutuo sa mga hindi sumasampalataya. Ang mga mananampalataya ay dapat maging handa na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya, ngunit gawing ito ng may kahinahunan at paggalang na ginagawang mas madaling tanggapin ang kanilang mensahe. Sinasabi ito sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Kung di sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtatanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ng tungkol sa pag-asa na sa inyo. Number 3, sa mga pakikipag-ugnayan, hinikayat ni Pablo ang mga Kristiyano na maging lubos na mapagpakumbaba at maamo, maging matiyaga, may pagtitiis sa isa't isa sa pag-ibig, lalo na sa pamilya at trabaho. Sinasabi ito sa Ephesians chapter 4 verse 2 na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Number 4, sa pamumuno. Ang mga pinuno ng simbahan, mga pastor, elders, deacons, ay dapat maging mahinahon at hindi palaaway, marunong magturo ng may pagtitiis. Sinasabi ito sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 and 25. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matiyaga. Tinuturoan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Number 5, ang utos nito ay maging banayad. Sinasabi ito sa 2 Timothy 2:24. At ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipagtalo, kundi maging mahinahon sa lahat ng tao, marunong magturo, matiyaga.
Sinasabi ito sa 2 Timothy 2:24, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat magipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga. Ang buong summary ng kahinahunan o kahinaan. Sa esensya ng biblikal na kahulugan ng kahinahunan ay isang makapangyarihang sinadya at makapagpakumbabang kahinahunan ng espiritu at pag-uugali na ginagabayan ng pag-ibig at kataranungan na pinili ang biyaya kaysa puwersa sa lahat ng pagkakataon. Amen. Let us pray for your healing. Let us claim Psalms 103 verse 1 to 3 for your healing. The Bible says in Psalms 103 verse 1 to 3, praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing. I pray for the restoration of broken relationship with you, Jesus. I pray for the restoration of broken relationship between husband and wife. I pray for the restoration for children and parents. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, and blood pressure, O Karamisinda Koramakandara, Jesus, rebuke these different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, high blood pressure, be healed in Jesus' name. Jesus, give them wisdom, guidance, and direction as a parent to be a good example to their children. Jesus, I pray that their children are obedient to you, Jesus, and their parents. Jesus, cover them with your most precious blood, the blood of Jesus. Forgive their sins in Jesus' name. Jesus, bless their families, those who are studying in the elementary, high school, universities, and colleges. Give them wisdom to have good grades. Lord, I ask their guidance that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish in colleges and universities in Jesus' name. Jesus, I thank you that you are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Jesus, that you heal us today. Thank you, Jesus, for healing us. Amen. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching to your Facebook or other different forms
to your friends and relatives by sending them the YouTube website link of this teaching for the glory of our God, Jesus Christ.